Ang Korte Suprema po ibinasura yung pong naunang petition. Medyo matagal-tagal na rin po ito. Ang petition na kumukwestiyon doon sa impeachment process na isinaga or impeachment hearing na isinagawa noon ng House of Representatives sa ilalim ng Committee on Justice doon sa pagtalakay nito sa complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May live report dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, tuluyan ng ibinasura ng katas-tasang hukuman ang pinagsamang mga petisyon na kumukestyon sa isinagawang proseso ng House of Representatives Committee on Justice sa impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, ang isyong idinulog sa petisyon ay naging moot o maituturing di na nangangailangan ng resolusyon. Anilay, inaprubahan na kasi ng Kamara ang Articles of Impeachment at tuluyan ng nai-transmit sa Senado na ngayon tumatawag bilang impeachment court. Sa resolusyon inilabas sa Korte Suprema, ibinasura nito ang magkaiwalay na petisyon ni na Attorney Isabel Tutorion at Vice President Sara Duterte kung saan kanilang kinestyon, partikular ang naging findings na komite sa mga reklamo. Ipiniliwanag ng hukuman ang transmittal ng Articles of Impeachment ay hudyat na nagtapos ang impeachment process sa parte ng House of Representatives. Kung kaya't anuman magiging desisyon pa ng Korte Suprema sa validity ng mga aksyon ginawa ng Kamara ay hindi na raw makakapekto sa kontrobersiya. Samantala, Bombo Genesis, sa pagtutok pa rin natin dito sa lungsod ng Maynila, sa Department of Justice naman ay inamin mismo ni Justice Secretary Frederick Vida na zero o wala siyang impormasyon patungkol sa muloy pagkakaresto ni Senador Bato de la Rosa. Sa kasalukuyan, wala pa niya siyang natatanggap na datos o impormasyon kaugnay sa usap-usapang naaresto na ang puganting mambabatas. Naniniwalang kalihim ng naturang usapin na kumakalat ngayon ay babagsak na sa mga law enforcement agencies ng pamahalaan upang matukoy kung mayroong katotohanan. Papasok lamang daw ang papel o responsibilidad ng Department of Justice matapos ang pagkakaresto sa pinagharap na senador. Habang tumanggi ng sagutin ni Justice Secretary Vida kung ano ang gagawin ng kagawaran sa oras na totoong naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang Secretary ng Department of Justice. Sorry for this. No, on my part, I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Wala pa ako. Completely wala. Zero ako. Zero on that. Okay? Well, actually, after the arrest, diba? Oh, no. That will be the involvement of the DOJ later. I don't want to speculate. Sorry. Okay. Thank you. Thank you. Kahapon, sa isinagawang pulong balita ng Department of Justice, una nang sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na wala pa silang impormasyon patungkol dito. Aminado siyang hindi pa nila makukumpirma sa ngayon ang sinasabing pagkahuli sa mga batas o kung totoong tuluyang naaresto na ang pinaghanap at puganting opisyal na si Senador Bato de la Rosa. Hanggang dito lamang daw ang kanyang maibahagi kasunod ng kumalat ang usap-usapan o impormasyong pagkahuli ng senador. Atin naman pakinggan ang tagapagsalita ng kagurana na si Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Maging ang National Bureau of Investigation ay hindi din kinumpirma ang patungkol sa usap-usapang naaresto na ang mambabatas. Sa panayam kay Director Attorney Melvin Matibag, kayang itinanggi ang promosyon na huli na si Senador Bato de la Rosa taliwas sa mga usap-usapan. Kayo pa man, kanyang tiniyak pa rin na hindi tumitigil ang kanilang pagharap sa senador sa pamamagitan ng kanilang manhunt operations sa kawanihan. Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis. Maalala ko isa si Attorney Torion doon sa mga naghain yata ng petition na ito. Although consolidated petition na ito, itong dinesisyon ng Supreme Court. Any statement from Attorney Torion? Kasi kahapon nagbigay siya kagad ng statement doon sa sinasabing pagkakaresto ni Senator Bato. Ngayon, may statement na ba siya after ng pagbasura ng Supreme Court? Bombo Genesis, si Attorney Strilito Torion yan matapos itong pagkakabasura sa naturang mga consolidated petitions ay inaalam pa natin kung ano yung nagiging o magiging reaksyon nila patungkol dito. Sa ating pakikipanayam sa kanya o pagdulog ay kanyang ibinahagi sa atin yung patungkol pa lamang kay Senador Bato de la Rosa kung saan kanya inamin
na wala pa siyang impormasyon patungkol sa sinasabing naaresto na ang kanyang kliyente. Bombo Genesis. Pero maalala ko dun sa last na interview mo sa kanya, yung exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, Bombo Grant, parang nababanggit niya na pinapanindigan ng kanilang grupo na hindi akma, hindi tama, illegal yung ginawa ng Justice Committee noon, ano, na serye ng hearing, especially dun sa last part, yung pagtukoy kung merong quote-unquote sapat na grounds dun sa dalawang complaints. Ano? Oo, tama ka dyan, Bombo Genesis. Nung na-interview natin sa exclusive program na Bombo Radio si Attorney Salito Torion, kanilang pinanindigan yung katayuan na nagkaroon ng sinasabing exceed ng constitutional authority ng naturang komite kung saan niya pinayagan yung mga witness na mag-appear dun sa initial interview ng mga impeachment complaints. Dito naman tinukoy sa resolusyon ng Korte Suprema na buhat ng mai-transmit na itong mga articles of impeachment sa Senado ay yung anumang magiging decision pa nila ay wala na magiging epekto kung kaya tuluyan ng ibinasura yung consolidated petitions ng naturang kampo. Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Grant. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!